Hello all! So ngayon guys, samahan niyo ako, magpe-prepare tayo para sa aking gagawin na shrimp omelet. So meron ako dito guys, frozen shrimp. So itong shrimp na to is mabibili sa supermarket o kahit sa grocery store. So isang pack siya, ang gagamitin ko lang is half, since apat lang naman po kami nakakain. So ito po siya, isasalin ko lang siya sa plate and then i-wash ko siya, hugasan ko siya para ma-defrost siya. So yung kalahati guys is sisit aside ko lang siya, babalik ko sa freezer para sa ibang araw naman, kasi hindi ko kailangan magluto ng marami na po siya, kasi kung isang pack ang lulutuin ko siya. So ngayon guys, i-strainer ko lang siya, then i-wash natin para ma-defrost siya. So as of now guys, hindi nyo nakikita ngayon sa camera dahil kasalukuyan pong hinugasan ko yung hipon kasi frozen po siya eh. So dinefrost ko lamang po siya. Pag defrost ko, if I'm not mistaken, it's already 3 minutes yung dinefrost ko siya. Sorry. But unfortunately it's still frozen, so hinugasan ko lang siya para mas mabilis ang pag-defrost ng ating shrimp. So yan na po siya, nakahugas na yan, ready to slice po sa likod para mahati siya. Pero hindi po natin kailangan na hatiin, kumbaga hihiwaan lang natin sa likod itong hipon. So alala lamang po, mag-ingat po sa pag-slice nito para hindi po kayong, instead na yung hipon ang i-slice, yung baka yung daliri nyo ang may slice ko. Kaya dubling ingat lamang guys. So ganyan naman po guys, tatapos hanggang sa matapos lang ito aking paghihiwa nitong hipon na to. Then wala naman siyang kinain, kaya kailangan ko lang siyang hatiin para mas mabilis natin i-fry later itong hipon, kasi frozen siya, hindi kasi siya fresh. Kaya advice ko sa inyo guys, kung maggagawa kayo ng shrimp omelet, mas mainam na po guys na ang gagamitin nyo is fresh. Since wala kasing nabiling fresh na shrimp, ang nabili is itong frozen, which is okay din naman po siya, kasi ang pinagkaibahan lang kasi hindi nga siya fresh pero hipon pa rin. So yan, tatapusin ko lamang po siya sa paghiwa. Bali sa likod lamang po ito ng hipon, i-slice ko lamang siya, but hindi nyo po kailangan na totaling hatiin, kumbaga hihiwaan lang siya, hihiwaan lang ng konti para kumbaga bumuka ba bumuka ang likod ng hipon. So yun na nga guys, so patapos na tayo dyan. So continue ko lamang po siya hanggang sa maubos itong frozen na hipon, hiwaan sa likod. Kaya paalala po ulit, mag-iingat sa paghiwa nitong hipon, kasi nakikita nyo naman po hindi po siya ganong malaki, di ba? Baka mamaya imbis na hipon ang hiwain is yung daliri ang mahiwa, naku, pagkasakit-sakit po niya pag nagkasugat ka, di ba? Kaya dobling ingat guys. So almost done na po tayo guys. Okay, continue slice lamang, continue slice hanggang sa tuluyang matapos itong ating paghihiwa nitong hipon. So 2 more to go. Alright, 1 more to go after this, and then the last one. So yan na guys, so tapos na tayo, and then proceed for marinating na tayo guys. Ayan na siya, ready to marinate na ito guys. So ang aking gagamitin naman sa pag-marinate, walang iba kundi cornstarch lamang guys, cornstarch. So naglagay ako ng 1 tablespoon of cornstarch, then a little bit of salt para meron naman lasa. Huwag nyo pong dadamihan ng asin, baka hindi nyo po makain, ang makain nyo is lasang asin na. So ngayon guys, magdadagdag lamang po ako ng kunting white pepper. So that's it guys, then i-mix po natin siya totally, then we are ready to fry na this later. So ganyan lamang po guys, super easy gawin. So ang gagawin ko is, like I said, gagawa po ako ng shrimp omelet. So ano kailangan after this,
kailangan po natin gumamit ng, of course, alam nyo na kung anong gagamitin natin sa ating paggawa ng shrimp. So, dana po yan, isisit aside natin. Ito po ang kailangan natin sa paggawa ng shrimp omelette. So, meron pa ako ditong 3 itlog. 3 itlog ang gagamitin ko para sa kalahating pack nito ng shrimp. So, ayan, ito-crack ko lamang po siya. Then, nilagay sa sa bowl. As you can see, gumamit ako ng medyo malalim na mangkok para sa ating pag-mix nitong itlog. And then, meron po ako dito nakasit aside na spring onion. So, itong spring onion is pampadagdag lasa po ito sa ating shrimp omelette. Kaya mas mainam po kung lalagyan nyo po siya ng shrimp, spring onion, or kung meron din po kayong cilantro, mas masarap din po yun. Mix nyo po yung spring onion and then cilantro. So, slice nyo lamang po ganyan into small small slices. So, then, it's done na po, guys. So, all you need to do is just add it directly to the egg. So, yun naman po siya, guys. So, ang lahat ng ating ingredients sa paggawa ng ito para sa ating gagawing shrimp omelette is ready na. So, ang next po natin gagawin is lalagyan lamang po siya natin ng konting fish sauce. So, guys, ito ang aking ginamit na fish sauce. Pero kahit anong brand po pwede. So, maglagay lang po pa pinch of fish sauce. Huwag po natin damihan, baka umala. Okay. So, ganyan naman po, guys. So, then, ibabati lamang po natin siya. Ganyan. Shake ba? Parang scrambled egg na ang tawag dyan. Ang sarap din po niyan, guys. Pag for breakfast, scrambled egg like that. Nilagyan nyo siya ng spring onion. Ay, ang sarap din po. So, ayan na, guys. So, totally mix na po siya. Ready na po yan later pag ako'y nag-fry na ng hipon. So, ang gagawin ko later is i-fry ko lamang po yung hipon and then i-mix ko dyan sa binati kong itlog din. Another fry right again. So, we are done preparing, guys. So, that's it, guys. Shrimp. Okay. And then egg. Thank you, guys. Please don't forget to like, comment, subscribe. And how to see that? Basta yun na yun.